Good morning mga bro. Today December 29, 2024. Ilang araw na lang mag-New Year na. Kaya lang, ngayong araw naman ang alis ko. Kaya itong ating update dito sa ating solar setup. Last update natin. Ito. Siguro masusundan to after 2 years or isang taon. Depende. Alaman natin. Yan, naka solar tayo ngayon at meron tayong 25 volts na lang. Gawa ng makulimlim. Kulimlim ang panahon. Ang update natin sa ating solar setup. 24 volt system. At yung 12 volts natin, yun. Yan siya. Gamit natin yan sa electric pan na 12 volts tsaka sa mga ilaw sa bahay. Goods na naman. Yung ating ina-assemble nun, ayan na. Ito na siya. Kaya lang hindi ko na siya mabubuo. Siguro pagbalik ko na lang. Ayan. Pagbalik ko at ito ay hindi na bumaba sa 3 volts sa mga voltahe ng mga yan. Ibig sabihin goods na goods yan. Kasi sa sobrang tagal ba naman bago i-assemble. No time na ako wala nang oras. Kaya hindi na natin nasikaso. Dapat idadagdag natin dyan sa dalawa. Pero okay na pa naman na. Yan ang update natin sa ating solar setup. Ito natin iwanan ang mga to. Nalinis naman natin tong inverter at ang charge controller. Nalinis na natin yung mga yan. At ang mga battery inaayos na rin natin. Goods na rin yung mga yan. Hopefully pag uwi natin ay okay pa din sila at maganda pang magamit sa atin namang mga alagang isda. Punta natin alaga natin isda. Yan ang alaga nating mga duckweed, gapi grass, kangkong, may mga gapi din yan. Ating filter tilapia natin nandito dito. At yan ang ating mga crayfish. Malalaki na. Hopefully pagbalik natin marami na sila. Meron pa tayong mga alaga rin dun sa baba. Silipin niya natin naman. Ipakain ko na kasi itong mga tilapia natin. Bigyan natin sila ng duckweed para kahit pa paano kukuha lang tayo rito ng duckweed. Panghimagas ba nila? Tao sa duckweed yung mga yan. Ang alaga natin na yan. Sa baba pala meron din akong nilagay doon. Sabi ko nga last vlog ko, meron tayong mga baby guppies na nilipat. Silipin natin. Update natin sa ating paliman ng duckweed para sa ating mga tilapia. May kangkong naman. Yung kangkong naman pinapakain naman natin sa ating mga crayfish. Napakain din natin yan. Kukuha pala ako rito, hindi ko na makalimutan. Kukuha pala ako rito, dadaling ko sa Kuwait gapi grass. Pagbalik ko baba muna tayo sa baba para dun sa bisitahin natin yung nilipat ko ng mga nakarang araw. Ayun, yan sila ito yung apat na rito. Apat lang ba sila rito? Apat na malalaki. Meron tayo rito ng apat na peraso gapi. Ayan sila. Dito naman sa taas meron din tayo rito sa taas. Meron tayong maliliit yun. May tatlo. Hindi lang pala tatlo. Ito pa, meron pa. Marami pala rito.
Kaya lang may kiti-kiti. Pero lagyan ko ng isang malaki rito para kahit papaano. Hindi dumami ang kiti-kiti. Masyadong maliliit pa yung mga gapi. Hindi pa nila kaya siguro yung kiti-kiti na yan. Para hindi dumami. Lagyan ko lang ng isang pirasong gapi rito. Muli muna tayo ron. Or sinlaking ito kasi dito walang kiti-kiti. Oh. Ayan. Walang air pump, walang filtration. Ganyan lang siya, setup niya. Duckweed, tsaka may mga plants lang. Ating setup dito sa baba. Yung worry ko lang, may kiti-kiti akong nakita. Dito sa maliliit sila mga kiti-kiti. So, solusyon natin dyan, lagyan natin ito ng malaki, kahit isang piraso. Kahit sinlaki lang ito, yan, sinlaki lang yan. Lagyan natin ng 2 piraso siguro para kainin yung mga kiti-kiti na yan. Balik ako after ko yun muna siguro bago tayo lumayas ng Pinas. Malagyan muna to ng para hindi dumami ang kiti-kiti, hindi maging lamok. Ganda nila oh. 4 na piraso lang pala nandito dito. Alam ko marami. Pero ox na yan. Walang nabuhay na kiti-kiti rito. At lumalaki na rin yung ating mga tanim, duckweed. Tsaka dumadami yung duckweed, pati yung gapi grass. Yan, yung gapi grass natin yan. Ilagay natin ng dahon ng talisay para gumanda ang quality ng tubig. Dito sa itaas, malalaki talaga yung yung negative side lang ito, nagkaroon ng kiti-kiti kasi nga maliliit pa masyado yung mga gapi na nilagay ko rito. Yan sila, maliliit pa. Kukuha muna ako ng gapi sing size na mga ito, kahit 2 piraso para malipat natin dito. Okay, yung nahuli natin, isang male tsaka isang female. Yan ang ilalagay natin dun para kahit papano hindi mawala yung mga kiti-kiti. Dito galing yan, mga magkakamag-anak naman yung mga yan eh. Dilipat natin dun para mawala yung kiti-kiti. Ayoko naman magkaroon ng maraming lamok dito. Ayan, balik ako pagka nalipat na natin dun. At kukuha nga tayo dito ng duckweed tsaka gapi grass para mag-alaga rin tayo dun sa kuwit ng gapi, hindi kaya muli. Okay, lipat ko lang to dun. Lilipat na natin dito. Siguro acclimate muna natin sila ng konti para magkapares ang temperature ng tubig. Ayan, acclimate lang natin sila ng konting pasukan natin ng konti-konting tubig, hindi mabigla. Okay, kaya muna natin silang ganyan. Nakaka-worry kasi yung pagdami ng mga kiti-kiti. Ayaw natin na magkaroon ng maraming lamok. Ayan o, yung kiti-kiti tsaka yung mga gapi halos sinlaki lang, kaya hindi talaga kakayanin yan. Kaya maglagay tayo dito ng adult na para merong kumain sa mga kiti-kiti na yan. Isang buwan lang to, malalaki na rin to mga ito eh. Diba? Mga 10 minutes lang pwede na siguro para wag lang mabigla sila. Bibiling ko na lang to sa aking mga anak na ito ay dagdag lang ng dagdag ng tubig, kaya natin yung mga dumi ng isda ay maging pataba naman ang ating mga tanim, mga water plants.
Okay. Nakawala na natin siguro itong mga to. Pinakawala. Labas na, labas. Labas na mga gapi. Yan, nagkaroon tuloy ng duckweed dito. Alright. Yan. Yan, napakawala na natin yung dalawa. Yan na sila. Hopefully tirahin nyo yung mga mga kitikiti, kainin nyo. Huwag yung mga maliliit na gapi, kasi itong mga maliliit na gapi na to galing to dun sa aquarium. Diba? Alright na alright. Dito sa baba sana may lalaki. 4 na piraso lang to eh. Parang babae yun eh. Kurang alam dito sa mga to kung mayroong male. Sana magkaroon ng male dito, kasi pag wala mapipilitan tayo maglagay rito. Pero pasisilip ko rito kay Mrs. minsan tawagan ko siya para masilip kung ano bang kalagayan ng mga to dito. Alright. Yan na yung update natin ngayong buwan ng Disyembre 2029 sa mga alaga natin at sa solar setup natin. Ang mga susunod na vlog natin ay puro sa Kuwait naman. Ayan. May pakita ko sa inyo mamaya pagka ako'y alis na. Okay. Sa ngayon hanggang dito na lang ang vlog natin sa ating mga alagang isda, crayfish, gapi at tilapia. Ganon din sa ating solar setup. Ingat-ingat na lang ang lahat. Ay, itsura nila pag sa malayo. Alright. Yan, yung dalawa na yan. Tambakan ko ng mga gamit dito. Bye bye, bye bye. Antay mo lang ng oras para lumipad.